Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Family must be a safe place. Dapat yung family, siya yung safest place sa buhay po natin, mga kapatid. At dapat pinaparamdam po natin yan. Buksan po natin sa salita ng ating Panginoon. Meron na rin diyang verse para hindi na tayo magbubuklat, no? Sabi diyan sa James chapter 1 verse 19 to 20, My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Sa Tagalog, Santiago 1:19 to 20, mga minamahal kong kapatid, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Totoo po mga kapatid, kapag tayo ay galit, hindi na natin naiisip kung ano ba talaga kalooban ng Diyos. Pinsan, nagpapatakbo sa atin yung galit, kung ano yung emosyon natin. Pero dapat, sa pagsunod sa Panginoon, hindi po yan emosyon. Yan ay decision. Amen? Minsan, nagpapatawad tayo, depende sa emosyon natin. Minsan, gumagawa tayo ng desisyon, depende sa emosyon natin. So, minsan hindi na natin nagagawa yung kalooban ng Diyos kasi mas matimbang yung kalooban, yung emosyon natin, no, mga kapatid. So, paano natin ito may apply sa ating pamilya? Sabi diyan sa ating points, number 1, safe environment encourage healthy communication. Masasabi mong healthy ang isang pamilya kapag meron silang komunikasyon, maayos na communication. Ngayon, paano tayo nagkakaroon ng maayos na communication? Halimbawa, may gustong sabihin sa mga nanay, may gustong sabihin si anak, no, yung anak niyo po. Dahil alam niyo na kagad yung sasabihin niya, hindi pwedeng ganito. Alam niyo po ba yung mga nanay, no? O minsan naman tayong mga anak, may ipapayo sa atin yung mga magulang natin, hindi po pa. Minsan ganun tayo, hindi, alam ko na to. Minsan nagaganon. So, ibig sabihin, nawawala yung communication. So, para magkaroon tayo ng healthy family, dapat meron tayong communication. Healthy communication, mga kapatid. At minsan, yung family natin, mga kapatid, dapat, diyan tayo, diyan yung pinaka-safe place natin na kung saan papakinggan tayo at papakinggan natin sila. Amen po. Minsan kasi kaya hindi tayo nagsasabi, no, sa ating pamilya, takot tayong husgahan tayo. Takot tayong pangunahan tayo. At minsan ganun din tayo. Kaya minsan yung mga mas bata sa atin, meron akong pamangkin, no, hindi nagsasabi basta kung ano na ginagawa. Kasi tahimik sa bahay Takot siya na magsabi Takot siya na ganito yung nararamdaman niya. Takot siya sabihin Kasi pagagalitan. So, minsan doon nagkakaroon ng misunderstanding. No? Dahil pinangungunahan hindi pinapakinggan. So, kaya hindi natin ma-encourage yung bawat pamilya natin kasi pinangungunahan agad natin. Di ba? Di ba po? No, tay? No, lalo na sa mag-partner. Kapag may sasabihin si tatay, no? Si papa, sasabihin siya na ganito. Ganyan na naman. Minsan ganun din si nanay, no? Si mama. May sasabihin din siya na may sasuggest siya na ganito, papangunahan na. Di pwede. Ako, alam ko yan. So, ibig sabihin, nasisira yung healthy family, yung healthy communication. Kasi nauunahan ng galit. Minsan nauunahan. Minsan, hindi pa nagsasalita, iniisip mo na yung future. No? Minsan ganun tayo Andiyan pa ba kayo, mga kapatid?
At yung pangalawang points natin, first rule of communication. Ito mga kapatid, sabi diyan, one talks, the other one listen. So ito po yung isa sa mga rules natin. No? Magandang i-apply ito sa ating pamilya. Kapag may nagsasalita, lahat dapat tahimik. Na-experience nyo na ba yung nagkakagulo na kayo? Tapos lahat kayo may bugso ng damdamin. Lahat kayo nagsasalita. Walang naaayos, no? Ang nangyari, titigil lang, tapos si maghihiwa-hiwalay. Ganun, no? Tapos magpapalipas ng ilang araw. Tapos hindi naman talaga nasolusyonan, pinalipas lang yung nararamdaman, tapos okay na. Pero hindi talaga nasolusyonan. Isang ganun no? Pero nangyayari yon kasi sabay-sabay nagsasagutan. Alam niyo yung flip-top? Sa flip-top nga, hindi sabay-sabay May bibigyan ng 1 minuto 2 minuto ka. Sa flip-top nga, doon pa kaya tayo pag nag-aaway. No? Dapat sa pamilya natin, kapag may isang nagsasalita, dapat papakinggan natin. Doesn't matter kung ikaw ang pinakamataas sa pamilya nyo, kung ikaw man ang breadwinner, kung ikaw man ay haligi, ikaw man ay ilaw, o kahit man ikaw ay bunso, o kung anong parte mo sa pamilya mo, kapag may nagsasalita, makikinig. Amen? Lalo na sa mga mag-asawa. Kapag galit si tatay, galit din si nanay, hindi na nakikinig sa isa't isa. Naghihintayan lang ng pagkakamali. Minsan ganun no? O may mali kasi gato na. Gato ka ikaw rin naman O, di ba? Ganun. Imbis na mag-isip ng solusyon kung doon sa problema, anong nangyayari? Dahil tuloy-tuloy yung sagutan, hindi na nagkakaayos. So, ito po yung first rule natin, no? First rule of communication, one talks, and the other one, listen. Mga kapatid, i-apply po natin yan. Hindi lamang sa pamilya, ganun din po sa ministry. Pag mayroong nagsasalita, nakikinig po tayo. At salamat po, nakikinig po kayo ngayon. Pero mag-amen naman po kayo. Ang tatahimik nyo, no? At yung pangatlong points po natin, eto, sabi dito, open line communication develops and heals relationships. Totoo po mga kapatid. Kapag open tayo sa ating mga pamilya, kapag open din sila sa atin, yung relationship gumaganda Hindi nagtatago Alam niyo po ba, nung high school po ako, sabi nung namin, kaya Sir Maming, teacher na Sir Marvin, ayun, sa science. Sabi niya, totoo yung sinabi niya dapat kahit yung sex, pinag-uusapan sa family Dapat kahit yung sex, kahit lalo na kung yung may bata sa inyo na 18 na, dapat pinag-uusapan Kasi saan pa ba niya dapat maririnig yun? Sa ibang pamilya niya, sa ibang kaibigan, sa ibang tao? Paano kung mali ang turo? Kaya nga po tayo na bilang nakakatanda, bilang nakakaalam, dapat alam natin kung paano yung pag-usapan. O anak, ganito yan. Yan ay nagpo-produce ng ganito, ganyan. Lalo na sa reproductive system, ganito mangyayari. Magkakaroon ng ganito, ganyan ang magiging tendency. Di ba po? Kaya mangyayari dahil hindi napapag-usapan sa pamilya, napapag-usapan sa ibang tao. Di ba? Napapag-usapan sa mga klase. Kaya yung mga bata, nagkakaroon ng idea na magtago. Kasi hindi naman pwede ito pag-usapan sa pamilya, hindi naman ito natutunan nga naman sa labas, hindi natutunan sa pamilya. Di ba? Kaya hindi lang po yun doon kahit lalo na yung Bible. No? Dapat, lalo na tayong mga Kristiyano na po tayo, dapat hindi lang dapat sa labas. No? Huwag na natin hintayin na matutunan pa ng mga anak natin sa labas yung salita ng Diyos. Dapat sa atin pa lang, sa pamilya pa lang natin. Doon pa lang magsisimula, matutunan na nila kung sino si Jesus, malaman na kagad nila. No? Kung hindi man nila naintindihan, at least, kilala nila si Jesus. No?
Kung marinig man nila sa labas, yan pala yung sinishare ni mama. Yan pala yung sinishare ni kuya. Yan pala yung sinishare ni tatay. So, sinasabi ko po ito, mga kapatid, dapat maging open po tayo sa lahat ng topic. Hindi ko po sinabi na dapat alam niyo po lahat. Ang sinasabi ko po is, magkaroon po tayo ng, alam niyo po ba yung closeness. Minsan kasi kaya hindi tayo makapag-open kasi hindi natin close yung pamilya natin. Puntuwa po ako dun kay, sa ating mga pastor, no? Kay Pastor Johnny. Meron silang mga devotion, yung napapag-usapan talaga nila sa family nila. Yung mga issue, yung mga dapat malaman ng kanilang mga anak. Kaya nakakatuwa po yung ganun. Sabi ko, ganun din ako sa pagka ako nagkapamilya, ganun din. Meron din Bible time. No, paggabi, bago matulog, may devotion. Meron mga pag-uusapan, lalo na yung mga nagte-trending ngayon, dapat pinag-uusapan sa pamilya pa lang. No, hindi yung sa iba pa malalaman. Lalo-lalo na about sa depression. Saan pa ba nila dapat matutunan yun? Sa labas pa ba o sa pamilya? Mas maganda sa pamilya na, anak, ganito ang depression. Yun ay matinding kalungkutan, ganyan. Kasi kapag natutunan pa nila sa ibang tao, baka mali rin ang pagkakaunawa, mali rin ang pagkakaintindi, no? Kaya po mga kapatid, mahalaga, no, na yung pamilya po natin, family po natin, dapat yan ay maging safe place po, no? Amen po. Ngayon, tatanungin ko po kayo, sa dito, how to develop communication and safe environment in the family. Paano ka magkakaroon ng magandang komunikasyon at yung safe environment sa pamilya mo? Natingin niyo po, paano ka magkakaroon, paano mo ma-develop yung communication nyo? Ngayon, sa pamilya niyo po, paano ko ma-develop yung communication namin ng family ko, ng asawa ko, ng mga anak ko, ng mama ko, ng papa ko, yung communication namin. At paano magiging safe place yung family namin. No? Yung parang kahit nagkamali, alam mo, kahit parang dumi-dumi ng tingin mo sa sarili mo, CR. Magaan sa loob mo na papasok ka dito Papasok ka sa pamilya mo Diba? Kasi alam mo, safe place mo to. Dito ka magiging maayos. Dito ka i-comfort talaga. No? So, paano nga ba, no? Sa tingin niyo po? Kasi yung asawa ko wala na. Pinakawalan ko na. Diba? Oo. Pinalaya ko na. Pinauwi ko dun sa kanila. Diba? Ganon. Kasi wala kaming kalayaan. Doon kami nag-umpisa ng mga anak ko na tuwing linggo, meron kaming pag-uusap. Gabi pa lang, may pag-uusap na kami. At saka, yung once a week, meron talaga kaming pag-uusap. May gabi na mag-uusap kami, o ganito nga yung gagawin natin bukas. Ito yung, magtatanong ako kung anong kakainin, anong uulamin nyo. Kasi lulutuin ko na yun bago ako umalis. Tapos, ang susi, ibibigay ko sa panganay. Dadalhin ko sa school. Habang ako ay nagluluto, naglalaba, single parents Ganun ang ginagawa ko. Tapos pag linggo, kami naman ay nananambahan. Yun, ganun. No secret. Walang sikreto. Kung ano yung gusto mong sabihin kay mama, sasabihin mo. At kung may gusto kong hingiin kay mama, hingiin mo. At kung kaya ni mama, ibibigay ko. Ganoon kami noon ng mga anak ko. Kasi wala naman silang Kaya walang sikreto sa amin. Kaya nung nag-aaral na ng high school, kahit sa JS, kasama ako sa loob. Pag umaten, ganun yun. Kasi walang sikreto sa amin. Ayan, alam ni Angelo yun. Lahat ay pinag-uusapan namin, kaming mga anak ko. Kaya, pinag-pray ko rin sa Lord na maging ganoon sila. Kung paano ko ginawa sa kanila, dapat maging ganoon din. Yan.
Ah, um, how to develop communication skill. Sa akin naman, ngayon, talagang kailangan i-develop kasi nga, sa anak ko, sa asawa ko, para sa akin, hindi pa ganun ka-develop, hindi pa ganun kaanin sa family ko yung pag-uusap. Pero, pag ako nakikipag-usap, sinasabi ko naman din yung nasa loob ko para alam nila. Tapos, siguro ang kailangan i-develop is laging kausapin sila. Kasi mahalaga din kung ano yung nasa loob mo, nasa puso mo, para malaman din nila kung ano yung nararamdaman mo. Tapos, yun nga, pakikipag-usap. Pero kung, for example, kahit anong ang dumi natin sa katawan, kahit anong problem natin, talagang lalapitan natin is yung family, di ba? Kasi kahit anong masasabi sa'yo ng ibang tao, iba pa rin yung pamilya. Eh. Walang masasabi sila sa'yo, kundi kahit ano ka, tatanggapin ka nila kahit ano ka eh. Dapat ganun ka rin. Kahit anong nasa sa loob mo, sabihin mo sa kanila kahit ayaw nila o gusto nila yung mga sasabihin mo, at least alam nila. Yun yung damdamin mo. Ang dapat i-develop sa amin is yung pagsasalita. Kasi, ang anak ko, ang asawa ko, mga tahimik din. Kasi ako yung nag-asawa ako, tsaka nagka-work ako. Nag-iba kasi ako eh. Tahimik din kasi akong tao nung araw eh. Oo, tahimik. Pero yung nag-umpisa ako nag-work, tapos nagka-anak ako, nag-iba yung ano ko eh. O maingay. Hindi na, maingay talaga. Yung hindi talaga, dati talaga tahimik ako eh. Pero maganda rin yung pagiging maingay. Kasi kung tahimik lang, parang boring, di ba? Maganda rin yung nakikipag-usap tayo, kung ano yung nararamdaman natin. At saka alam nila nga, yung iniisip din natin. Dapat nga i-develop sa amin yung pagsasalita kasi mga family ko is napakatahimik nilang tao. At saka kailangan, pag may gusto tayong i-win, dapat may strategy tayo kung paano natin sila makukuha eh. Kaya, yun yung pag-iisipan ko. Para ma-win ko, para ma-win ko yung family ko kasi nga mga tahimik sila. At hingi tayo ng karunungan sa Diyos para ma-win sila. At maging safe place, di ba, family. Yan. Sa akin, para magkaroon develop communication sa environment na family, kakausapin ko sila ng mahinahon, tingin ko ang bawat panig ng bawat isa, bibigyan ko ng daan sa buhay namin ang aming pag-uusap kung ano rapat namin gawin sa pagkakasundo ng bawat isa. Kainauna na sa pagsasalita naman, maging mahinahon at bigyan ng daan ang mga katayuan ng bawat isa para ang pamilya ay sa pag-uusap ay laging karoon ng komunikasyon at pag-aayos na pag-uusap. Yun ang mahalaga sa buhay ng isang tulad natin, may pamilya. Naranasan ko na sa buhay ko, alam mo, may share ko lang ngayon. May silang to. Minsan, meron akong ugali na pag hindi ko gusto yung sinasabi mo, nakita ko yung masama. Yung parang nakita ko yung sarili ko, nagagalit ako na parang ba, nagtataas ako ng boses. Inamin ko to sa inyo, hindi ko po ito nililing. Pero once na nag-isip ko, hindi pala tama yung ginawa ko. Kailangan tumahimik ko, alalahanin ko kung ano yung katayo ng aking kasama sa pamilya para kami makabuo ng maayos na pagsasama bilang isang pamilya. Kaya sabi ko, sana po huwag ganito. Humingi ako ng mali sa Panginoon na sana laging makita ko yung mali sa buhay ko para maitama ko rin buhay ko at naipakita ko sa kasama ko sa buhay, sa pamilya ko, na wala silang may dadalang kung ano yung dapat nilang makita sa akin. O, di ba? Kaya, yun, nakita ko po yun. Kaya ngayon, hindi ko na po inuulit. At lalo na ganitong pag-aaral na sabi mo, quick to listen, slow to speak. Parang talaga napaganda niya. Yung sa akin naman po, to develop healthy communication and healthy environment sa pamilya natin, siguro umpisa natin sa sarili natin.
Kasi kagaya nga nung sinasabi nyo, huwag tayong pupunta sa bedroom kung madumi tayo. So, una nating linisin yung sarili natin, magpalinis tayo kay Lord. Tsaka tayo lumapit sa pamilya natin na malinis tayo. Tapos, kasi tayo na yung nakakaalam eh. Tayo na yung nabahagyan ng salita ng Diyos. Sabi nga dito ay, maging alisto kayo sa pakikinig at maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. So, kung sa atin mag-uumpisa, makikita din sa atin ng pamilya natin na ganun yung pag-uugali natin. I think ma-absorb nila yun. Tapos makita nila yung tama. Tapos yun yun, doon na yung mag-uumpisa lahat eh. Tapos lagi din natin ipapanalangin sa Lord na yung communication natin sa pamilya natin is matibay din at maayos. So yun. Ako rin po, no, sabi niya how to develop communication and safe environment in the family. Iniisip ko rin, no, kasi sa bahay po namin, wala nang mas tatahimik pa sa akin. Siguro ako na talaga pinakatahimik. Alam niya ni Mami B, nakapunta na sa bahay yan eh. Sinasabi ni Mama, no, pagdating dito, napakaingay ko talaga. Ako talaga, parang ako nata pinakamaingay dito. Pag sa bahay, ako naman pinakatahimik. So, pagdating doon sa bahay namin, minsan kahit may magulo, nag-aaway-aaway namin, di naman maiwasan sa pamilya. Hindi talaga nag-aaway-aaway. Lalo pag hindi naman sila mga mananampalataya, hindi sila Kristiyano. Nag-aaway-aaway talaga, lalo pag mga lasing. Alam mo, tahimik pa rin ako. Oo. Ay, hindi naman sa walang pakialam. Kasi yung sinasabi ko po kanina na pare-parehas na kasi nagsasalita. So kung pare-parehas na nagsasalita, bakit pa ako magsasalita, di ba? Lalo na kung hindi naman ako involved dun sa gulo. So kung ako, tama yung sinabi ni Jelon, ba't magsisimula muna sa sarili natin? Kung gusto mo maging maganda yung pamilya mo, lalo na hindi pa Kristiyano, dapat magsisimula muna sa iyo. No? So, kung nagsisimula na sa'yo, huwag mo na hintayin na matapos kasi hindi matatapos yan. Proseso yan eh. So, habang sinisimulan ng Panginoon, nabaguhin yung ating buhay, dapat sinisimulan din natin. Sinasabay din natin, no? Sa paanong paraan? Paanong paraan is pagpapakita na ikaw ay binago ng Panginoon. So, ako minsan, tahimik nga ako, pero tinatry ko na kausapin yung mama ko, yung papa ko, kamusta na, ganyan-ganyan, kapatid ko, kamusta na, ganyan-ganyan. Ako po one time, kwento ko to, no? Ay upload ko yan sana, di ko nang papanood sa kanila. Nagkaroon kami ng andito ako sa church noon. Sabado ata, ganyan-ganyan. Tapos ako magpipreach ng linggo. Madalas talaga pag ako magpipreach, may ganung nangyayari. Lasing yung airpot ko. Lasing din yung bunso kong kapatid. Lasing din yung hipag ba tawag doon? Asawa ng kapatid ko. Bayaw. Lasing ko. So, lasing-lasingan sila doon. Mamaya, sabi ko, okay lang naman yan. Anong inom naman. Ayun ang pagkakaalam ko kasi nandito sa ministry Busy ako sa ministry. Mamaya tumawag si mama ko. Sabi ko, ay nag-chat pala, tapos tumawag lang ako. Bakit ano nangyari? Ganito, ganyan-ganyan, nag-away sila. Papa mo, ganyan-ganyan, nag-away. Ay kapatid mo. Sabi ko, hindi maganda yung pagkakasabi ng mama ko eh. So parang, bakit ginawa yun? Bakit ganun yung ginawa? Kung nakaramdam talaga ako ng galit eh. Makakaramdam talaga tayo ng gano'n, no? Lalo na't gano'n yung sabi ko, hindi dapat gano'n yung gawin. So medyo na ako. Tapos iniisip ko, kung pupunta ako doon, uwi talaga ako eh. Kung uuwi ako doon, galit ako, simangot ako, at ready ako kung ano man ang mangyari, hindi matatapos ang gulo, lalala pa. Lalo na't alam nila tahimik ako. Baka first time ko si Kuya, nag-hysterical nila. Pero kung pupunta ako doon, papakinggan ko yung side ng bawat isa, mas malaking chance na mas maging maayos. So pagdating ko doon, tahimik lang ako. Sabi ko, ano nangyari? Tingko ko sa mama, ganito, ganyan-ganyan. Side ng mama ko naman. Papa ko tulog na lasing na kinuha ko rin yung side ng kapatid ko. Bakit ganito? Bakit ganito yung ginawa mo? Ganyan-ganyan. Ganito kasi, ganito. Hindi nakinggan ko.
So, ayun, nagkaroon ng maayos na communication, misinterpretation lang pala. So, dahil lasing, misinterpretation misunderstanding din Mali rin yung pagkakasabi, mali rin yung pagkakaunawa. So, kung hindi sila nagkausap that time, kung hindi ako kumalma, kasi yun yung narinig ko walang magiging maayos. Pero salamat sa Panginoon. Sabi ko si Lord, tulungan mo ako, hindi ko kayang ayusin yung pamilya ko Minsan kahit yung mga mabubuti nating gawa, hindi makakapag-ayos ng pamilya Di ba? Minsan kahit mabuti na yung ginagawa mo, gulo-gulo pa rin ng pamilya. Kaya minsan asa ka lang sa Panginoon Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung pahala. That time, nag-iyakan kami. Doon naramdaman ko yung Holy Spirit na kami bigat na sa buhay. Ang hirap kasi, ang pinaka-problema lang naman talaga namin is ang hirap ng kalagayan namin. So dahil mahirap yung kalagayan namin, doon namin napagtanto na kaya pala tayo naiinis sa isa't isa, tahimik sa isa't isa kasi ang hirap ng kalagayan. Kulang ng permission, ang hirap na sa trabaho, hirap na rin sa pag-aaral, pare-pares kami nagsisipag sa buhay So, na-address namin yung ganung kaya ang nauwi, alam yung saan? Nauwi sa yakap, nauwi sa kiss, doon ako So nagkaroon kami ng tawaran pasensya ka naman. Kahit ako, wala naman akong ginawang kasalanan. Meet din ako Niyakap ko sa mama ko, niyakap ko rin yung kapatid ko. Sabi ko, kaya natin to. So, doon natin nakikita na yung pakikinig at pag-iintindi, kahit nga hindi na ako magsalita makikita nila na ito yung pinaka-problema natin. Sinabi ko sa kanila na hindi natin talaga problema yung ugali ng isa't isa. Ang pinaka-problema natin, yung kalagayan natin. May iniingat nga sila sa church Kaya ganun Isipin ninyo, Sabi ko sa kanila, mahirap na yung kalagayan natin, nag-aaway-aaway pa tayo. Diba? Minsan ganun, Kaya hindi naman maiwasan, pero lagi ko sinasabi. Nagsusumbatan pa tayo sa isa't isa, pare-pares lang naman tayong nahihirapan. So, dun sa ganung paraan, na yun hindi po sa akin yun galing sa Panginoon. Sa ganung paraan, nagkakaroon ng kaayusan Kaya yung application natin dito, mga kapatid, sabi diyan, everyone must be quick to listen and be slow to speak. Dapat mabilis tayong umintindi, mabilis tayong makinig. Dapat uunahin natin, tandaan niyo po mga kapatid ikaw man yung nadehado, ikaw man yung parang pakiramdam mo natapakan ka, ikaw yung nalugi, dapat handa ka pa rin makinig. Kung ang nasa puso mo ay makikipag-ayos, dapat pakikinig pa rin ang unahin natin bago ang pagsasalita. Amen? Minsan kasi binabaliktad natin to No? Quick to speak is slow to listen. Minsan di ba? Minsan binabaliktad natin. Mabilis tayo magsalita. Magsasalita agad. Tapos, hindi natin pinapakinggan. Minsan ganun no? Kaya nangyari, hindi na nagkakaunawaan. Yun ang ganda na yan. Punong-puno to ng karunungan. Itong sulat ni James. No? Sabi diyan, everyone should be quick to listen. Hindi sinabing quick to speak. Sabi diyan, slow to speak, hindi slow to listen. Amen? So makikita natin dito kung paano tayo tinuturuan ng Panginoon. At hindi nga lang to sa family, ganun din sa ministry. At sa kung kanino naman tayo kumakausap, mga kaibigan natin, katrabaho natin, classmate man natin, dapat ganun po tayo. No? Ang ganda ng salita ng Panginoon, mga kapatid. So, tandaan natin yung application number 1, everyone must be quick to listen and slow to speak. Pag po babalik ka rin, Joby, Mami B, Atay, Jello, babalik ka rin, Ako rin, huwag ko rin babalik ka rin. Lahat po tayo. Sabi dyan, sa application number 2, everyone must be slow to anger. Dapat matagal tayong magalit, mga kapatid. Matagal tayo dapat magalit. Offering safe environment.
Dapat hindi tayo, alam mo yun, ang bilis na, bugnutin na bugnutin tayo, ganyan, ganyan. Kaya yung family natin, hindi na siya nagiging safe eh. Kasi ang dating sa natin, ang dating sa pamilya natin, ayoko umuwi, mainit na naman ang ulo ni mama, mainit na naman ang ulo ni papa, mainit na naman ang ulo ng kapatid ko sa akin. Parang pag nasa bahay ako, ang init ulo ng mga anak ko. Minsan, ganun eh, no? Kaya dapat, hindi tayo basta-basta nagagalit. Kasi minsan, yung galit natin, ilusyon lang eh. Minsan yung nakikita natin, daya lang tayo eh. Minsan, mali lang talaga pagkakaisip natin eh. So mga kapatid, sabi diyan sa salita ng Panginoon, dapat mabagal tayo. Kapag mabagal ka magalit, kapag hindi ko sinasabing bagalan mo yung galit mo baka magkaroon tayo ng kung bagal ito mo ba? Ang tagal ng galit mo Hindi ko sinasabing gano'n Tawa si tatay. Ang sinasabi ko po, dapat hindi ka basta-basta nagagalit. No? Kasi kapag nagagalit ka kagad, nawawala yung yung safe environment eh. Parang nakakatakot ka na sabihan. Parang hindi ka safe place, di ba? Ayoko na magsabi dito, ayoko na magsabi ng problema dito, parang galit ko lang lagi sa akin, parang lagi lang akong mali. Ganun eh, no? Kaya hindi ka kinakausap, lagi ka kasing galit eh, no? So, alam niyo po ba, for example, no? For example, meron kang isang anak, napaaway siya, napaaway yung anak mo, sabi natin napaaway, no? Talagang, so pag uwi niya, talagang pinagalitan mo ng todo, may bangas eh. Magang labi, may black eye. So pinagalitan mo maigi. At di mo lang pinagalitan, talagang pinalo mo rin. Nabugbog na sa labas, nabugbog pa sa loob ng bahay. So ano mangyayari? Alam mo mangyayari tayo? Pag ganon, magre-repelde. Aalis. Kasi imbis na makapag-recharge, no? Imbis na parang ma-comfort siya sa bahay niya, mabago yung isipan. Anong nangyari? Umalis siya eh. Ang nangyari, parang pinagalitan na parang hindi siya naintindihan, na parang ang mali-mali niya. Di ba? Mali na nga, mali pa, no? O halimbawa, isa pang example, meron kang anak na pinag-aaral mo sa magandang eskwelahan, talaga binubuhos mo lahat. Sabi natin babae. Tapos, nabuntis. Tapos pag uwi, pinagalitan mo ng pinagalitan. Hindi mo na hinayaan magsalita. Pinagalitan mo na kagad kasi kita mo na mali eh. So, ano mangyayari doon sa aalis, magtatanan. Meron po bang ganun dito? Di ba, meron talagang mga ganun, no? So, ang mangyayari, aalis tuloy. Kasi hindi siya na-comfort dito sa family eh, kasi mali. Tapos minsan, alam mo yung napapanood natin, nakakahiya ka. Ano sasabihin ng mga kapitbahay? Ano nga sasabihin ng kapitbahay natin sa atin? Ganun pa eh, no? So, ibig sabihin, nawawala yung nawawala yung essence ng safe place. Alam niyo po, kahit, naalala ko tuloy yung alibughang anak. No, kahit nakakahiya yung ginawa niya, bumalik pa rin siya sa kanyang magulang, sa kanyang ama, no? Hindi para maging anak ulit, kundi para maging katulong na lang. Ganun nakababa yung niya, yung pagpapakumbaba niya. So dahil yung ama, punong-puno ng pagmamahal sa anak, hindi yung sinalubong ng salita eh. Hindi yung sinalubong ng Armalite eh. Yung Armalite, yung tatatatato na. Hindi yung sinalubong ng ganun eh. Ang sinalubong niya ng yakap eh. Di ba? Sana ganun din po tayo, no? Yung kahit parang hiyang-hiya na yung anak natin, yung family member natin na bumalik dahil sa nagawa nila ng kasalanan, i-comfort pa rin natin. Hindi ko konsintihin. Kundi paparamdam natin na dito ka na lang. Dito ka safe. Hindi mo na kailangan doon. Di ba po? Kaya salamat sa Panginoon, no? Tayo rin, bilang isang Kristiyano, naramdaman natin yung totoong tahanan sa piling ng Panginoon. Na kahit matindi yung pagkakamali natin,
Ramdam natin na tayo ay tinanggap ng Panginoon. Hindi para konsintihin, kundi para baguhin. At maramdaman natin na hindi ako aalis dito sa pudar ng aking Panginoon. Hindi ako aalis sa pakpak ng aking Panginoon. Kasi dito safe place eh. Amen? So, application number 3 natin, everyone must commit to make everyone feel safe, heard, and understood. Dapat yan yung pinaparamdam natin, mga kapatid, sa ating mga pamilya. Paparamdam natin na safe ka dito, papakinggan ka dito, maiintindihan ka dito. Inuulit ko, hindi para konsintihin, kundi iparamdam na dito ka. Ito ang dapat i-priority natin. Dito ka sa pamilya mo. Sabi ko nga po kanina, yung ating pamilya, dapat yan ay mas safe place kesa sa church. Dapat yan ay mas safe place kesa sa school. Dapat yan ay mas safe place kesa sa trabaho. Dapat yan ay mas safe place kesa sa mga kaibigan. Kasi walang ibang tutulong eh, kundi pamilya. Amen po. Lagi nga po sinasabi sa akin ng mama ko, kapag ba nagkasakit ka, tutulungan ka ng kaibigan mo. Kapag ba na-hospital ka, yan ba magbabayad? Totoo naman, ilang beses na ako na-hospital eh, di naman ako tinulungan ng mga kaibigan ko. Pero nandun sila sa tabi ko. I mean, alam niyo yun, yung wala talaga ibang mag-care sa'yo, kundi pamilya mo eh. Hindi kami sa bahay, pag uwi ko, nandun sila. Diba? Ako, ayun. Ayun. No? Mm-hmm. Di ba po? Doon natin mararamdaman eh. Di ba? At gusto ko po kayong dalhin, no? Mga kapatid, sabi ko nga po, no? Ang topic natin, family must be a safe place. At gusto ko rin po sabihin sa atin ng Panginoon, kung safe din, mas safe dapat talaga sa family. Or dapat yung church po natin, safe place din po. Amen. Dapat yung church natin, safe place din po. Kung paano natin ito na-apply sa ating buhay, no, sa ating pamilya, ma-apply din sana natin sa church. No? Kung paano tayo tinanggap ng Panginoon, yun din natin tanggapin natin mga kapatid. Minsan, alam niyo po, minsan may mga member na hindi na bumabalik sa church kasi ganito, kasi feeling nila ginagad sila, feeling nila criticism sila. Kasi hindi nila nararamdaman yung safe place eh. Hindi sila napapakinggan. Di ba po? Kaya tayo, no? Bilang isang Christian, ipaparamdam natin na itong church, safe place to. Dito, hindi ka kukonsinti gumawa ng mali. Dito, tutulungan ka kung paano gumawa ng tama. At ganoon din po sa ating mga pamilya. Hindi natin kukonsintihin yung mga family member natin na gumawa ng mali, kahit safe place yung family, no? Kundi tuturuan natin sila kung paano gumawa ng tama at kung ano ang tama. Amen po. So, ang ganda ng mensahe ngayon. Sana po meron po kayong matutunan. Salamat sa Panginoon, no? Yan. Nawa, itong mensaheng ito, panghawakan natin ito, mga kapatid. Actually, mahaba pa to. Pwede pa natin pahabain, pero iuwi nyo na lang at pagbulay-bulayan nyo na lang. Ayan. At yung points dyan, marami pa kayong makukuha dito eh. No? Ayan, sa application, marami pang application yun po, mga kapatid. At ang isa sa mga application, kapag hindi okay ang pamilya, hindi mo magagawa ang kalooban ng Panginoon. Patuloy makita sa buhay natin ang mga pagtuturang ito. Yung pinagbubulay-bulay natin ay isang bagay na pinakamalaga sa pamilya at maging sa ating dito sa church. Kailan taga-tuloy makita sa atin kasi tinutuwid tayo ng Diyos para handa tayo sa mabubuting gawain. Kaya talagang yung po tama talaga. Napakaganda ng pag-aaral na ganito.
At minsan nasasabi ko, sana Panginoon, sa susunod na next week, maraming dumalo, makasama muli namin iba naming kapatid na hindi namin nakasama ngayon. Thank you, Lord. Bigay ng insight. Marami ka kasi matututunan tungkol sa pamilya. Pag kasi ang pamilya ay inuna mo, yun kasi yung talagang, sabi nga, makikita sa pamilya mo kung paano ka maglingkod sa Lord. Kasi mauna yun sa sarili mo eh. I-apply mo sa sarili mo, makikita ng anak mo, makikita ng mga apo mo, maging sa paligid, makikita talaga yun. At saka, pag kinausap mo yung isang tao, alam niya kung sino ka. At alam niya kung paano ka mabuhay sa kalooban ng Diyos. At hindi siya magdadalawang isip, sige, kasama ko doon. O sige, bisita ako sa iyo doon. Gusto kong mapunta yung church niyo. Sabi ko, opo, welcome naman po kayo lahat doon. Mga kaibigan mo, kasama mo. Lalo yung mga bata, kaya lang nagkakaroon ng pagbabahabahagi nga kapag may isang tao na talagang nagkakaroon ng mga ibang usapin. So, i-let go mo lang yun, pabayaan mo lang siya. Magpatuloy ka kung ano yung pinagagawa ng Lord. Sa bandang huli, ikaw rin yung sasamahan ng Lord. Ano mang sitwasyon ng buhay natin, pag tayo ay umaasa sa Panginoon, talagang nandoon yung biyaya niya, di ba? Biyaya niya, yung mga himala na hindi mo aakalain, dumarating at dumarating yun. Ano mang pagsubok, talagang nandiyan lang yung pagsubok, padaanin mo lang siya. Ikaw naman yung ikaw, nasa benefit mo yun eh. Pag nagtagumpay ka, napakasarap yun sa sa puso mo yung ay, napagtagumpayan ko to Lord, amen, kasama kita. Ayun, di ba? Kaya salamat sa Lord. Sige, mga kapatid, no? Ang ganda, parang di na matatapos usapan natin. No? Kasi lahat tayo may pamilya. No? Alam niyo po mga kapatid, ibang usapan naman. Usapan kapag yung pamilya mo hindi naging okay kasi dahil sumusunod ka. Halimbawa, tama naman talaga yung pagsunod mo sa Panginoon at pinipigilan ka. May mga ganun tendency, ibang usapan naman yun. Yun talaga dapat magpatuloy ka. Pero hindi ka dapat magalit sa pamilya mo. Okay? So, may isa pang dapat pag-usapan like hindi ka okay sa pamilya mo, the way nagalit ka sa kanila. Nagkagulo dahil galit ka sa kanila, tapos ikaw naglilingkod ka. Ang hirap maglingkod sa Panginoon kapag ikaw galit ka sa pamilya mo. Kapag ikaw ay may sama ng loob sa pamilya mo, tapos naglilingkod ka sa Diyos. Ang hirap po maglingkod sa Diyos kapag may sama ka ng loob sa pamilya mo. Lalo na yung pamilya mo ay hindi Kristiyano. At mas lalo din kapag yung pamilya mo Kristiyano. No, ang hirap maglingkod kapag meron kang sama ng, yung ikaw mismo may sama ng loob sa pamilya. Ang hirap. So kaya dito pinag-uusapan natin na dapat matuto tayo na hindi yung pasensya natin. Amen. Dapat yung pasensya natin hindi lang mahaba kundi makapal. Alam niyo yung sinulid, ang haba ng sinulid pero ang nipis-nipis. Minsan ini-interpret natin yung pasensya ko kasi haba ng sinulid pero manipis naman. minsan ganun no? So hindi lang dapat mahaba, dapat makapal din yung pasensya natin. Di basta-basta. Di ba? Amen? So kaya, sige, tatapusin mo. Ang dami na napapag-usapan. Nagwaganda na usapan natin. No? So salamat sa Panginoon na tulungan tayo ng Diyos na maging ilaw at asin sa ating pamilya. At yung pamilya natin maging ilaw at asin din sa ibang pamilya. Amen? Salamat sa Diyos. No? Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Tunay na kami po ay tinuturuan nyo
kung paano kami maging ilaw at asin sa aming mga pamilya, Panginoon. Patuloy niyo po kaming tulungan, Panginoon, na may develop po ang aming character, Panginoon, as a Christian. At ganun din po ang aming pamilya, Panginoon. Dawa, Panginoon, ang aming mga pamilya ay maging safe place, Panginoon. Maging safe place po namin at maging safe place din po ng aming mga family member, Panginoon. Dalangin ko, Diyos ko, ang mga salita niyo po, Panginoon, ay patuloy na tumanin sa aming puso't isipan, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoong Yesus. Ikaw ang tunay naming Ama, at salamat po, naging parte po kami ng inyong pamilya, Panginoon. Sa kabila ng aming kadungisan, sa kabila ng aming karumihan, tinanggap niyo po kami, Panginoon, at nilinis, Panginoong Diyos. At tinutulungan, Panginoon, kung paano makasunod sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Jesus. In Jesus' name we pray, amen and amen.